Magandang araw sa inyo mga banateros. Naku po, matindi itong balita na ito. Breaking news, nagsalita na pong Iglesia ni Cristo. Nako, meron silang special announcement. Meron silang pasabog ngayong araw na ito. At naku, lupit mga kababayan. Ito ay, nako, pakinggan nyo na lamang po dahil pagkatapos po niyan ay meron sasabihin din si Marcoleta. Naku po, pag-usapan natin yan. Alam mo, matindi itong nangyayari na ito. Kung dati yung nagsasalita noon nung panahon ni Marcos Sr. ay walang iba kung hindi yung si Cardinal Sin. Yung kung maaalala nyo sa EDSA noon, si Cardinal Sin ang nanawagan. Ngayon, nako, yung mga pare adik na. Ay, nako. Gago! Yung mga pare, kung hindi adik, bayot. Gago! Kung hindi naman adik, hindi bayot, ganid. Gago! Linawin natin po hindi po ako naninira ng relihiyon. Ako po ay nagsasabi lamang ng katotohanan sa mga ministro o di kaya namumuno dito tulad ng mga pare. Alam naman po natin yan. At hindi rin po ako kaanib ng iglesia Baka sabihin po ninyo, kinakampihan ko. Hindi po. Kaya lang kasi dito, napakaganda ng kanilang banat, yung kanilang pasabog dito. Talaga namang masasabi nating ito dapat ang statement ng lahat ng religious groups. Di ba? Alam naman natin, syempre matik na po ang KOJC o yung kay Pastor Kibuloy ay talaga namang alam nyo na statement, paninindigan yan. It's no longer questionable because tayo pa lang sa SMNI, alam nyo na yan. Pero ito, may isa pang grupo na malaki na talagang matindi ang panawagan sa ating gobyerno. Nako, eto na. Panoorin na natin to ladies and gentlemen, dahil nako, ayoko nang bitinin. Pagkatapos ito meron tayo di-discuss naman doon kay Marcoleta yung kanya mga banat, okay? Pasok. Hanggang mamayan. Opo, salamat po. Meron po akong mensahe na nais kong basahin sa ating mga manonood. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Nako. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan. Maganda yung pagkagamit niya ng natatanaw. Bakit? Hindi naman po sinabing kailangan matapos. Napakahirap nun, yung matapos mo ang korupsyon. It will really take time. It will really take more than one administration. Pero yung natatanaw, when you say natatanaw, meron ka nang nasisilip. Kahit kapiraso, kahit konti, may nasisilip ka ng pag-asa baga. Yun yung sinasabi dito ng iglesia. Wala pa tayong matanaw ni konting hope from the government. A little hope would not give us frustration. 'Di ba? Konting hope man lang may makita tayo, may maano tayo. Wala Wala talagang effort. Yung effort ng ICI, lalo lang napalala lahat ng kanilang hakbang para di umano sabihin na meron effort, kesa na tumulong para tayo ay maging kampante na may ginagawa ang gobyerno, ay wala. At mas lalo pang nakasama. Mantakin mo nag-create ng independent na commission to find out kung ano talaga nangyari. Ano nangyari? Lalo pa natin na-discover na hindi pala binigyan ng pondo, hindi binigyan ng maayos na opisina, hindi binigyan ng weapon para sawatain itong korupsyon. So, mas lalo tuloy natin na pagtanto na pinaglalaruan lang tayo ng administrasyon ni Marcos. Yun yung sinasabi. Wala tayong makita ni Conte. Diba? Pinaimbestigahan. Saan pumunta? Sa Davao City.
hindi pinuntahan yung Ilocos. Nandun ang lahat ng direksyon ng korupsyon, direksyon ng ghost flood control sa Ilocos Norte. Saan pumunta? Sa Davao City. Gago! May na-discover ba? Oo, may na-discover sa Davao City. Na ano? Napakaganda. Gago! Di ba? Kaya tuloy yung tao mas lalong tangina, ginagago na kami talaga nito eh. Tama, mali. May nagsalita. Ano ginawa? Yan, nagsalita si Gutesa. Tinakot. Di ba? Hindi lang tinakot, talagang, alam mo yun, hindi maganda ang pagtrato. Hindi man lang pinakinggan. Kinonsidera pang siya ang may kasalanan. Ibig sabihin, doon pa lang nakikita na ng tao, tangina, gaguhan to. Sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Nako. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na Ganda nun ang sinabi, ha? Ang mga taong naglalabas ng impormasyon o testigo ay tila sila pa ang pinag-iinitan at kinukulong. Isa na rin dyan, hindi lang si ano yan si Diskaya, di ba? Hindi natin kinakampihan si Diskaya. Pero siya na nga yung nagsabi, kami nagdi-deliver kami kay ganito, kay ganito, kay ganito. Kinumpirma nung kay Gutesa, kinumpirma nung kay Zaldico, kinumpirma nitong mga 18 na testigo. Sino kinulong? Si Diskaya. Gago! Yung mga kontraktor, asan na? Yung mga congressman na kontraktor, ayun, nagpapakasasa. Gago! Saka nakakita ng ganun. Di ba? Kung sino pa yung tinuro talagang may kasalanan, yung nagturo pa ang ikinulong. laan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. 1 trillion na pondo ang kanilang ninakaw. Alam niyo ba kung magkano yung 1 trillion? Ang lupit yan, mga kababayan. 1 trillion. No wonder, sabi nga 'di ba ni Attorney Bali, nakalimutan, hihirapan ako sa pangalan ni Sir. Ni Attorney, basta ni Attorney Matikas. Si Attorney Matikas, sabi niya, kung dati daw, kasi tinatanong sa kanya, bakit ba ngayon lang nagsalita at bakit hindi pa noon kumalas itong mga security? Una, kasi daw noon, once a month, once every 2 months, ang delivery. Sabihin, madalang, hindi ganon. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na ngayon lang nagkaroon ng korupsyon. Hindi, matagal na yan. May ganyan. Pero sobrang madalang nung gaganyan. Ang tanong, bakit ngayon sila nagsalita? Kasi nga, araw-araw na daw. Nagdi-deliver ng sobrang dami. Ba'y nakakapagtaka na yun? Diba? Nakakapagtaka na yun pagka ganun na ang delivery. Sobrang araw-araw na. Mali-maleta ang dinideliver. So, kaya sila nagsalita na ngayon. Tapos nakita pa nila yung kasamahan nila, kinonfirm na yung pera ay galing sa flood control at kung ano-ano pa. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Lacson, maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Tapos na ang political career mo. Yan ang totoo. Gago! Dahil sa ginawa mo, tapos na ang political career mo. Ito na sinasabi, where the evidence go. O kung saan yun, doon kami pupunta. Kitang-kita na ng taong bayan, niloloko mo, dinadivert mo ang lahat ng mga nagsusumbong sa gobyerno. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera,
At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Nako. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Eto, malinaw to ha. Sinasabi nila, meron sundalo. Una yung si Gutesa. Tapos nadagdagan pa. Etong mga retired, di ba? Sana, ang sinasabi lang dito, huwag niyong isarado. Mag-imbestiga tayo. Kasi nga, ikaw Lacson, andali, pipigilan ko yung magmura. Ikaw Lacson, yung merong dalawang lumapit sa'yo, na di umano, may-ari ng bahay na binili. Di ba? Tinakpan mo pa muka. In-entertain mo nga eh. In-entertain mo. Eto, 18. Hindi mo man lang buksan ang Blue Ribbon Committee para imbestigahan. Anong tawag sa'yo? Gago! Kaya ka tinatawag kupal ng ibang mga netizen eh. Hindi ako tumatawag sa kanya. Yung ibang mga netizen, pag makikita mo sa komento kupal naman yan eh. Gago! Walang kwenta. Totoo. Talagang halatang pinagtatakpan mo yung iyong, ewan ko kung ano bang tawag mo, boyfriend ba yun? Hindi, boyfriend, big sabihin kaibigan na lalaki. Hindi ko sinabing boyfriend na jowa Kaibigan na lalaki. Si Soto, pinagtatakpan mo porket merong sinabi na kasama siya sa diniliberan? Gago! Ulitin natin na pag sinabi nating boyfriend ibig sabihin po nun, lalaking kaibigan. Boyfriend. Lalaki na kaibigan. Malinaw yan Gago! Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? Nako po. May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin? Alam mo, panalo kayo dyan, sir. Saludo ko. Magandang logic yun. Kung sinasabi nilang destabilizer itong mga 18 na sundalo na ito o dating sundalo, dating Marines at Army. Kung sinasabi nilang destabilizer, di ba dapat nga mas lalong imbestigahan? Kasi simple lang yan eh. Eto, kayo, Congress, dati mayat-maya ang Quadcom. May sinabi si Attorney Matikas na sa bawat hearing nyo daw ay may pumupunta kayo sa opisina ni Zaldico at paglabas nyo may daladala na kayong 2 milyon. Inaksahan kayo. Bakit hindi ninyo patawag sa kamera etong mga sundalo na ito? Di ba sabi nyo destabilizer sila? Ipatawag nyo. O sige, ano ebidensya mo na kumuha kami ng 2 milyon doon sa opisina ni Zaldico? Di pwede sanang sabihin nila, sir, di ba nagkape pa nga tayo? Nilibre mo pa ako. Hindi, di ba? Bakit di nyo ipatawag? Ikaw, Soto, pinangalanan ka rin, tumanggap ka, di umano, allegedly, ng male-maleta. Bakit di nyo patawag? Para imbestigahan. Bakit tila umiiwas kayo? Tapos ang dahilan nyo, hindi na kailangan ng mga ganitong akusasyon dahil ito ay katawa-tawang akusasyon. Ulul! Gago! Yung mga witness nga ni Ontiveros, ini-entertain nyo eh. Gago! Kahit balu-baluktot ang sinasabi ng witness ni Ontiveros, ini-entertain nyo. May isa pa doon, umamin na sinabi niya, di umano, allegedly, ay siya daw ay binayaran lang ni Ontiveros. Gago! Bakit ayaw nyo ipatawag? Di ba? Dati nag-hearing kayo, tinawag siya nung nag-akusa siya. Ngayon, nung bumaligtad siya at sinabi niyang, hindi totoo yan, pinilit lang ako, binayaran lang ako. Bakit di nyo patawag? Kasi nga, pinoprotektahan ninyo ang inyong mga sarili. Gago!
Ikaw, Lacson, nakala ko ba where the evidence leads us? Ang sinasabi mo, here, ito yung ebidensya. Bakit ayaw mong ipatawag at pinoprotekta mo yung boyfriend mo? Gago! Ulitin natin, pag sinabing boyfriend, kaibigan na lalaki. Malinaw yan, ha? Ukol sa pambansang seguridad. Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Kaya nga, itong mga Pilipino, dapat tayong magalit. Hindi ko sinasabing magalit tayo sa gobyerno at magrebelde. That's not my point. Magalit dito sa mga politikong magnanakaw. Nagkataon lang ang dami nila. Kaya mukhang entire government na. Pero in reality, magalit talaga tayo. Pero natin to putang ina, we have to demand. Naghihirap ka dahil sa mga magnanakaw sa gobyerno. Tandaan mo yan. Bawat bili mo, kaya nagmamahal ang bilihin mo dahil sa tax na pinapataw ng gobyerno para may mabulsa itong mga putang inang mga congressman. Tandaan nyo yan. Malinaw na malinaw yan. Tayo ang nahihirapan magbayad ng tax dahil itong mga putang inang mga government official na ito ay binubulsan nila mali-maleta. Tapos hindi tayo magagalit. Okay lang sa atin kahit maghirap tayo basta makadroga tayo. Bakit? Dito sa administrasyon na ito, cool ang magdroga Suportado ka pa. Yun ba ang dahilan? Pero kung naghihirap na kayo, mga kababayan, pare-pareho tayo. Hirap na hirap din. Hindi ako nagbibiro. Baka akala ninyo marami yung talagang sakit sa puso. Ako, nasasaktan ako every time bayaran na ng taxi. Tangina, sabi ko, hayop. Okay lang sana kung makita mo sa gobyerno nagagamit yung tax ng tama. Okay lang. Kayo mga taga-Canada, sa Canada, mataas ang tax pero napakaganda ng healthcare system niyo dyan. Sa Europa, ganun din. O sa mga katabi nating bansa, sa Asia, di ba? Marami tayong mga katabing bansa na ang gaganda ng healthcare system. Kung magpataw man ng tax, okay lang. Walang problema, cool, go. Di ba? Mahirap man, mamalaki man, masakit man, pero at least nakikita mo na gumagana. Sa atin, wala. Tapos tatahi-tahimik tayo. Dapat tayong magalit, ulitin ko, hindi sa gobyerno, magalit tayo sa mga magnanakaw na mga politiko na nasa loob ng gobyerno. Yun ang ating dapat ikagalit. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Maraming salamat po, kapatid Nelson. Alam mo, ito palakpakan natin. Maraming salamat po sa mga kababayan natin na Iglesia ni Cristo. Alam mo, ito, sadya ito. Sadya ito. Ito may baka sabihin ng iba dyan ito ay wala lang. Naku, intentional to. This is an intentional statement coming from the INC. Especially now that yung mga media ay sangkot sa mali-maleta na korupsyon. Ganyan ka Kaya ito mga media, lalo na dyan sa malapit dyan sa may, hindi ko na lang sasabihin, malapit sa BGC. Yung isang tawid mo lang ng bridge, nandun ka na sa nila, istasyon nila.
Yan halatang halata eh. Halatang halata. Hindi na, ito again hindi ko sinasabi the entire company is corrupt. Hindi. Alam mo, yung mga reporter, yan yung mga binibigyan yung mga host na mga PR guys. O ito, pitikin mo. Kaya kita mo, nung lumabas si attorney, di ba? Anong nangyari? Kesa na ini-interview siya, hindi, ini-interrogate siya ng media. Ganon kawalang niya ang media. Bakit? Ang laki kasi ng perang ibinigay sa kanila. Maaari na silang mag-retire doon sa kanilang trabaho dahil sa pera. Imagine ninyo, di ba meron sa akin, naalala nyo, doon sa Quadcom may 2 million bawat congressman. How many congressman na nandun during the Quadcom? I think more than 15. So how much is that? More or less, more than 15 yan. So 15 times 2, 30 million. Tama, mali. Oh, di ba? Kaya nga, di ba, naikwento ko sa inyo, merong isang, eto, lehitimong source to. 2 million kada presko ng isang government official. Banatan lang ang mga Duterte. If we are hearing stories like that and meron ngang mga testimony na talagang legit na nakakatanggap sila, how much more kaya itong media? Mahina dito ang 2 milyon kada buwan. Mahina dito. Baka siguro ang budget dyan, 10 milyon. Meron niya akong kilala, nakapagpatayo na ng restaurant. Gago! No. Di ba? Although, ang sasabihin nila, hindi naman namin wala naman kaming Kasi ang dahilan lagi nila, wala naman kaming pakialam kung saan galing, hindi naman namin alam, hindi na kami mananagot dyan. Eto dito, tingnan ninyo kung gaano kabaluktot ang ating batas. Binabaluktot ang ating batas. Alam niyo yung anti-fencing law, di ba? Yung, tama ba ako? Anti-fencing law, yung pag ikaw ay bumili ng nakaw, di ba? At alam mo na nakaw, ikaw ay mananagot din. Di ba? Alam niyo yon. Ito, ang ibig sabihin nun, pagbili, pagtanggap, o pagtatago, o pagbebenta ng nakaw na gamit. Meron po yan, Presidential Decree number 1612, anti-fencing law. Meron niyang batas na ganyan. Tapos babaluktutin nila yung mga media, magsasabi sila ng, hindi naman namin malay ba namin kung saan galing yung perang pinambayad sa amin. Ulul, alam nyo. Bakit? Ano ba instruction sa inyo? Di ba? Ilihis ang kwento kay Romualdez, ilihis ang kwento kay Bongbong Marcos, ilihis at papunta, dalhin sa mga Duterte. At kung sino man ang lumabas, batikusin nyo, kaya nga si Atty. Baligod ini-interrogate nyo pag ini-interview nyo. Hindi interview ang tawag siyan interrogation. Pero pagka kakampi ninyo, pumapasok sa kwento ninyo, hindi kayo ganyan mag-interview. Pinagtatawanan pa nung isang, hindi ko na lang sasabihin, yung manyakol na host, dyan malapit sa BGC, pinagtatawanan niya pa. Alam niyo kung bakit? Mahina, 2 milyon dyan kada buwan. Siguro mga 5 to 10 million yan. Again, hindi po ako nagsabi nito Ito po ay part ng ebidensya na ipipresenta ng nila Atty. Baligod na may mga PR guys na binabayaran ng malupit. At meron silang, sinabi nga niya sa amin kung sino-sino yung, maingat si attorney. Meron isang, binanggit niya sa amin yung kondo, pero nakalimutan ko lang, dala ng katandaan. 3 o 4 na palapag na punong-puno ng troll.
Ibig sabihin, troll farm. Ibig sabihin, mga tao na nag-aabang lang sa mga post ng Banateros, ganun. At saka ng mga babanat kay Marcoleta, babanat sa mga anyone na lalabas. At yun ay dating di umano daw ay funded by the Congress. Sa matter of fact, sabi niya, di lang niya binanggit yung pinaka matataas at makapangyarihang opisyal ng gobyerno ay nagiinuman sa rooftop. Ganun daw. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap ng